So, good evening everyone, no? So, bale topic natin ngayon is about eccentrically loaded columns, no? So, bale ano nga ba yung eccentrically loaded columns? So, bale ito yung example ng eccentrically loaded columns. Let's say ito yung column natin. Ayan yung column natin. And yung column natin, hindi siya subjected to actual load, no? Bale yung load natin dito is may eccentricity. Yung eccentricity nito, let's say ito yung load natin. And napakataas ng eccentricity niya, no? So, ayan. So, ito yung example ng eccentrically loaded columns. And bago tayo mag-solve ng mga eccentrically loaded columns, dapat alam muna natin mga basic fundamentals like Bragdon's theorem and resultant of forces. So, aralin muna natin itong dalawa na to. Ito yung mga prerequisite for eccentrically loaded columns. So, start. So, yung muna unahin natin, no? So, dito, problem number 1. So, determine the location of the centroid of the given figure. So, pinapanam sa atin yung centroid ng figure na to. So, paano i-solve to? So, gagawin mo dito, gagamit tayo ng Bragdon's theorem para makuha yung centroid ng figure na to. So, sulat ko lang dito. Bragdon's theorem. So, okay. And gagawin kong equation dito, yung area 1 times sa y1 plus area 2 times sa y2 plus area 3 times sa y3 equal sa area total times sa y bar. So, paano kunin yung area 1, area 2, and area 3? So, kunin natin to. Area 1 sa area 2. Gagawin mo lang dito. Tignan mo lang yung figure mo. So, itong figure mo to, pwede mo may tatlo tayo ditong shapes, no? So, meron tayong rectangle ulit, tapos another rectangle, no? So, area 1, area 2, so area 3. So, ano lang to, no? Area 1, ito yung area 1 na, let's say ito yung area 1 natin. Ito. And area 2, ito. Ito yung area 3. Ganun lang. So, solve natin. So, area 1 is 150 times mo lang sa 15. And for area 2 is 250 yung haba niya. Okay, 250. Tapos times mo lang sa thickness na 5. So, area 3, ganun rin sa area 1. Niya dito, yung haba niya dito is 150, no? 150 rin. So, 150 times 15 rin, no? So, equal yan saan? Okay. So, ilan yan? So, we have 150. We have 150 times mo sa 15. Ilan yan? 2250. We have 2250. Tapos sa area 3, ganun rin. 2250. Paano naman itong 250? We have 250 times mo sa 5. 1250. We have 1250. And yung mga units pala dito is millimeter pala, no? So, millimeter squared, ganun rin, millimeter squared rin. And so, paano naman hanapin itong y1 and y2 and y3? And nga pala, masosolve na pala natin dito yung area total natin, no? So, area total. Area total is pag-add mo lang tong area 1 sa area 2 sa area 3. So, area 1 plus mo lang sa area 2 plus area 3. So, ilan yung area total natin? So, 2250 plus 2250 plus 1250, no? Ilan yan? 5750 millimeter squared. So, paano kunin tong y1? So, ito yung figure natin, di ba? So,
Para makuha yan, dapat need mo mag-set ng reference axis. Let's say ito yung reference axis natin. Gagawin mo kasi dito, gawin natin kasi dito is yung mga ano na, let's say ito. Gawin ko na ito. Ito yung ano natin. And nakita mo tong area 1 natin. Paano mahanap yung y1 yan? So balik, 'di ba symmetrical lang naman tong shape na to. So hanapin mo muna yung centroid nito. So balik pag symmetrical ng mga ano, I mean yung mga centroid ng mga symmetrical figure is bali nasa gitna lang. So bali nandito. So bali ito yung y1 natin. Ito yung y1 natin. Ayan. So bali yung ano, y1 is centroid lang papunta sa ano no, sa reference axis no. So ilan 'yan? Bali y1 is ano? Bali to 15 kalahati ng 15 no. Ano ba bali 7.5 no. 7.5 plus 250. 250 tapos plus 15 no papuntang reference axis no. Equal. So so next na ano, kunin natin y2 no. So y2 naman. So bale area 2 tapos yung ano, ito yung area 2 natin, di ba 250 no. Yung 250 na to. Tapos yung gitna nito, yung sentro niya nandito bale yan. Papuntang ano, papuntang reference axis dito. Ito yung y2 natin. So ilan yan? For y2 is kalahati ng 250 no. So bale 250 divide mo sa 2 plus 15. So bale yun yung y2 natin. And para dito naman sa ano, y3. So bale ito lang yan. Gitna nito papunta dito. Yan yung y3. Okay? So ilan yung y3? So bale y3 lang is 15. Kalahati ng 15, 7.5. So bale may sagot na tayo sa y3 na. Paano naman sa y2? Ay y1. 7.5 plus mo sa 250 plus 15. Ganyan. We have 272.5. 272. 272. 272.5. Yung para sa y2. Yan. 250. 250 divide 2 plus 15. 140. So, bali 140 dito. Okay, bali mayroon na tayong ano, value for y1, y2, and y3, no? So, bali, madali lang to. Substitute mo lang yung mga value natin, no? So, bali, mangyayari dito. Okay, ayan. So, bali, area 1, meron na tayong value dyan. So, check. y1, meron na rin tayo. y2, a2, y2, A3 sa y3, no? So, bali meron tayong area total. Bali ito lang na hahanapin natin itong y bar. So, paano mahanap yan, Bas? Area 1 natin na 2250 times mo sa y1 natin na 272.5. 272.5 tapos plus mo sa area 2. So, area 2 natin na 1250 times sa 140. So 140 plus sa area 3 natin na ganoon rin 2250 times sa 7.5 yung y3 natin. 7.5 7.5. Okay na yan. Tapos equate mo sa area total na 5750 naka-times sa y bar. So, bali, shift solve mo na lang to para makuha yung y bar.
Gawin ko dito is 22550. 2250 times mo sa 272.5 plus mo sa 1250. 1250 times mo sa 140 plus mo sa 2250 plus sa 7.5 x tapos 5750 times mo sa x y bar. So solve mo mo na yung y bar natin na 140. So bali yung y bar pala natin is 140 millimeter, no? Okay. So 140 yan. So bali may 140 na tayo dito. So bali saan banda yan? Bali nandito yun, no? Let's say kung 250 to 15, bali siguro nandito yung banda. Bali nandito yung y bar natin, no? Ito yung y bar. So ano na naman kukunin natin? Yung x bar, no? Paano yan? Paano yung formula dyan? So ganoon rin, Barignes theorem ka rin. Barignes theorem. Bali, area 1. Balit gagamitin mo dito, x na, no? So, area 1 to, Area 1, tapos x1 plus area 2 times sa x2 plus area 3. Area 3 yan. Times mo sa y3, x3. Equal sa area total. Bala dito, x bar na siya. So, paano yan? So, bali meron na tayong mga area, no? So, bali x bar lang, mga x na lang kailangan natin hanapin. Paano mahanap yung ano dito, x1? So, palakihin ko lang to. Gamitin ko lang dito is black na lang. So, bali, paano makahanap? Ako nga pala. Bali dito, magsiset rin tayo ng reference axis for x naman, no? So, let's say, pag magsiset ka ng reference axis para dito is left, pwede sa left, or pwede rin sa right. So, bali gagawin ko dito, magsiset ako ng reference axis ko to the left. Bali dito ako magpo-focus sa left. So, bali ito yung reference axis ko. Ito. Reference axis ko yan. Tapos dito ako bale hanapin ko yung distance ng x1. So bale x1. So ito na lang black. Bale ito yung x1, no. Ayan. Tapos baka si centroid lang. Tapos distance ng ito yung x1. Sa x2, bale sa x2 ganun rin. Bale ito yung x papuntang no, reference axis. Tapos dito rin gitna nito. Tapos papuntang reference axis, bale ito yung x3. x1, x2, x3. So, bali lang pala siya, no? Kalahati lang ng 150. Ano? Bali, divide mo lang sa 2. No? 150. 150 lang, tapos divide mo sa 2, no? Bali, lang yan? 75, no? Tapos, okay. Okay, so bali, ganun lang. Bali yung mga x lang pala natin dito is puro lang, 75, no? x2 ganun rin, 75. x3 ganun rin, 75. So, bali, okay, makasasolve na natin yung x bar. So, bali, area 1 natin, 2250 times 75 plus area 2 natin na 1250 times sa 75 plus 2250 times mo sa 75. Area total natin na 5750 times sa x bar. So, ano kaya yung x bar natin? So, we have 2250 times mo sa 75 plus sa 1250 times mo sa 75
plus mo sa 22250 times mo sa 75. Tapos, ano, okay, so 2250, 75 plus 1250 times 75 plus 2250 times 75, okay. So, bali, okay na to. Equal ko sa 5750 alpha x. So, strip solve ko na lang to. 75. Tama to, 75 millimeter. Ito yung x bar natin. Ito yung y bar natin. So, dito. So, bali, yung x bar pala natin. Dito ba? Kung ito yung y bar. Let's say, so, drawing ko na lang to ulit na. Kung ito yung ano natin. Ito yung figure natin. Para malinis. Okay. Drawing ko siya ulit. Di ba yung y bar natin dito banda? Ito yung y bar natin. So, dito siya banda. Yung x bar natin is 75. Diba, 150 to. Bali, nandito tayo ito yung reference axis natin. Papuntang 75. Bali, gitna lang ng 150. Bali, sabihin niya, yung centroid ng natin, figure natin is banda dito. So, bali, nandyan lang siya. So, ibig sabihin niya, let's say, kapag bali dito yung center of gravity ng ating figure. So, bali, pag dito magbabalance yung natin, yung figure natin, no? Kapag ito yung x1. Ito. Dito yung natin, centroid. So, bali, okay na tayo dito, no? So, next. So, dito sa problem number 2. Determine the location of the center of the given figure. So, paano to? Sa yung centroid ng natin dito. Ng ating figure. Bali, to, no? Hindi natin alam. Baka mali mo nandito or nandito, no? So, check natin kung saan yung Gamitin lang natin ang Barigno's theorem. So, tignan ulit. Barigno's theorem tayo ulit. So, gagawin ko dito. Bali, lang, no? Area 1, ganun pa rin. Tapos, y2 plus. Bali, dito, dalawa lang shapes natin dito, no? Bali, dalawang rectangle lang, no? So, area 2 times sa y1 to. So, y2 equals to area total times mo sa y bar. So, kunin natin yung area 1 natin. So, area 1, bali 300 times mo lang sa 40. Area 2, bali, ilan yan? 400 times mo sa 20. Okay, so calculate natin yan. So, we have 300 lang. Check ko lang ulit. 300 times 40. So, we have 300 times mo sa 40. So, 12,000. Bali, 12,000. Tapos sa dito 400 times 220. 8,000. So, 8,000. Okay, so millimeter squared. Millimeter squared. So, bali makukuha na natin dito yung area total natin. Bali, area 2, area 1 plus area 2. Ilan yan? 20,000 na to. Hindi. Tama. 20,000. Tapos, okay na tayo dyan. Kunin naman natin yung mga y1 natin, yung y2. And anong gagawin natin? Magsiset tayo ng reference axis, no? So, let's say, magset ako ng reference axis ko sa taas. So, let's say, ito yung reference axis ko. Sa taas ako magsiset ng reference axis ko, Ito yung reference axis ko. So, bali pa, dito lahat dadaan yung mga ko, no? Yung y1 ko and y2. So, okay. So, para sa y1 is, let's say, green. Gitna nito, papuntang reference axis. Kalahati lang ng 40, bali 20 lang, no? So, bali, yung y1 natin is
20. Okay, bali may y1 na tayo. Paano naman sa y2? Bali gitna nito. Gitna ng 400, bali nandito yan, no? Padaanin natin papuntang reference axis. So, ilan yan? Y2. Bali 200 lang, kalahati lang. Hindi. 200 plus mo sa 40, no? 240, no? So, yung y2 natin is 200 plus 40. So, we have 240. So, okay na tayo, no? Meron na tayong dyan. So, okay. So, makukuha na natin yung y-bar natin. Paano yan? So, area 1 natin na 12. Area 1 natin na 12,000. Naka-times sa y1 natin na 20 plus sa 800, yung area 2 natin, ay 8,000. Naka-times sa 240. Equal sa area total natin 20,000. And makukuha na natin yung y-bar natin. So, ilan kaya yung y-bar natin? Okay, times mo sa 20. Plus dito sa 8, tatlong 0. Times mo sa 240. Tapos, equal mo sa 20,000. Tama ba? Tapos, alpha x. Shift solve mo na lang. So, 108. So, 108 millimeter. 108, no? So, bali, ano yan? Check ko nga lang kung tama. Y1, 20. Yun natin is, okay. 40 kasi ito, no? Kasi 20. Tapos naman, kalahati ng 400. Okay. So, 108. So, bali yung y-bar natin is nandito pala yun. Kung 400 to, di ba 108 yun? So, saan banda yun? Ay, dito tayo nag-set, no? Ito nag-set ng reference. So, bali nandito banda. 108. Kung 40, dito siguro yan. Dito yung banda. Dito. Bali, ito yung y-bar natin. Y-bar. Y-bar. And yun yung y-bar natin. Banda. And lagay ko pala dito. From the top tayo kasi nag-set ng reference sa axis, no? So, lagay mo dito from the top. So, paano? Okay. So, dito siya ng y-bar natin. So, x-bar naman tayo. So, paano yan? So, bali ano lang yan? Area. Bali ano lang yan? Area 1 times x1 plus area 2 times sa x2 equal to area total. Bali, x-bar naman, no? So, tignan natin kung tama. Bali, area 1 natin, meron na tayong x1 muna. So, x1. So, paano yun? Kunin ko yung x1 dito. So, dito. Ito yung x. Mag-set muna ako ng reference axis, no? Dito ito yung reference axis ko. Dito ko pa padaanan yung mga x. So, okay. So, sa ito. Ang ganda. Blue. Bali, ito. Pupunta siya dito. So, bali yan yung x1 natin. At ang gitna ng yung sentro ng 400, ganun rin. Bali yung x2 natin. So, bali ano lang. Yung distance nila papuntang is lang. Kalahati lang 300, which is 150. So, bali, x1 natin is 150. X2 natin is 150 rin. Okay? So, madali lang to, no? So, gawin mo lang. Substitute mo yung mga value mo. So, we have, okay. 12,000 times mo sa x1 na 150. 150 plus 8,000 times 150, no? Plus area total natin na 20,000. Tapos makuha mo na yung x-bar. Okay, ano kaya yung x-bar natin?
So we have 12,000 plus 150 times pala. Plus 8,000. Okay. Times mo sa 150 equals sa 20,000. Times mo sa x. Okay. Okay. So, tayo dito. Okay, shift solve natin. Ilan yan? 150. So, bale, sagot dito is 150. And, saan tayo nagset ang reference axis natin? Diba? Sa left. So, to the left. To the left. Millimeter to. So, bale, ilan dito yung banda yan, no? Dito yan. X bar natin is nandito. Dito siya. Ito yung X bar natin. So, bale, pag inayos ko to, ito yung ano na, bale, inayos ko to. Kasi ito lang. Yung Y bar natin, di ba, nandito siya, dito, yung Y bar. Parang X bar is, dito tayo, di ba? Ito yung X bar. Ibig sabihin yan, ito yung centroid ng ating figure. Ano? So, okay na tayo sa number 2. So, next problem. So, dito. Ito naman tayo. So, paano dito? Mahirap onte, no? So, gawin mo, ganun pa rin yung approach dito, no? So, Barinas theorem ka pa rin. So, gagawin natin dito. Diba, area 1? Ang bali pala dito, yung technique dito, kapag ganito, basahin ko muna pala yung problem. So, determine the location of the centroid of the given figure. Dapat, determine the location of the shaded area. Dapat yung naka-shade na area. Hanapin natin yung centroid nito eh. Determine the location of the centroid of the shaded area. So, hanapin natin yung centroid ng hanapin natin dito yung centroid ng shaded area. So, okay. Bale, ito lang, no, tong shaded area yung hanapin natin, no, yung centroid nito. Paano yan? So, yung gagawin natin dito is, gagawin mo lang dito is, yung, di ba rectangle itong buo na to? Rectangle yung buo na yan, di ba? So, bale, gagawin mo dito, yung technique dito, ima-minus mo itong mga unshaded area, itong circle, and tapos itong triangle. Gagawin mo dito, yung rectangle, ima-minus mo lang sa bilog, tapos triangle. So, ganun lang yung step dito. Tapos next step mo, di ba, nakuha mo na yung mga area ng ng rectangle, tapos area ng circle, tapos area ng triangle, tapos next na step mo dito, gagawa tayo ng reference axis, no? Di ba, reference axis. Ayan, tapos gagawin mo dyan, mo sila. Hanapan mo sila dito ng ito. Ito yung centroid nila, di ba? Parang katulad ng ginawa natin nung kanina. Balikin ito. Let's see. Okay, so gagawin ko dito. Hanapin ko muna yung area nito itong malaking tong rectangle ito, itong buo So, paano yan? So, kung ano lang yung 150 plus 200 plus 150 plus 200 lang, no? So, yung magiging natin dito sa triangle, sa rectangle is we have 150 plus, ito yung length let's say ito yung length ng natin ng rectangle natin. So, plus 200 plus 150 plus 200
Tapos for ano naman, for base dito, itong width, for the width. For the width, so we have 150 plus 150 plus ilan? 200. Tapos makukuha na natin yung area ng ng rectangle natin, no? So, okay. So, bali, ano lang yan? 200 plus 200 plus 150 plus 150 plus times mo sa 150 plus 150 plus 200. So, ilan yan? We have 350,000, no? 350,000. So, 350,000 millimeters squared. Okay, so ito yun. So, bale kung ayusin ko to, taas ito. Bale, 200 plus ano na to, 300, bale 500 lang to, no? Ito naman, 200, 400 plus 400 plus 300, 700. So, mas maganda kung ganito na lang. So, okay. So, para naman sa sa circle. Area ng circle. Kunin natin, bali pi over 4 lang yan. Tapos, diameter ng circle, naka-squared. So, anong diameter natin dito? Which is 200, no? Bali, pi over 4 times 200 squared. So, bali, ito lang gagamitin ko, no? Paano naman sa sa triangle? So, bali dito is 1 half lang. Base times height, no? 1 half base times height lang. So, 1 half. Kunin natin area nito. Base natin na 200. Tapos height natin na 150. So, bali ito lang gagamitin ko. So, paano yan? So, gagawin ko dito is magtapos imo-moment natin sila na yung kukunin natin yung y1, y2, and y3. So, kunin natin yung area total muna. Kunin muna natin yung area total. Total muna natin sila lahat. So, area total. Ganyan. So, bale, area total is 700 times sa 500 plus mo sa pi over 4 times mo sa 200 square. Okay. Tapos, hindi, ma-minus pala natin kasi babawasan pala natin, no? Minus pala. So, mali. Minus dapat. Kasi shaded area lang pala yung kukunin natin dito, no? So, bali minus. Minus rin dito. Bali. 1 half. Tapos, 200. Ito, 200. Tapos, 150. So, makukuha natin yung area ng ng shaded area. Makukuha na natin. So, okay. Ito siya. Ganito. Check ko lang ulit. 200 ba yan? 200. 200 is 150. Okay. Tama naman. 333. 383. 584 point ano yun? 383. 303. 84.07350735. This is 0. So, okay. So, bali ito yung area total natin. So, bali meron tayong equation dyan. No? So, bali yung equation pala natin dito is yun ito. Ito yung area natin. Bali, which is ito yung area 1, no? Tapos, yung y1, ito. Ito yung buong rectangle. Tapos, minus mo sa circle. Tapos, yung y2 niya. Minus mo sa triangle. Tapos, y3. Tapos, nakuha natin yung total area which is ito, no?
Tapos makukuha mo na yung y bar. So, paano natin makukuha tong y1 and y2 and y3? So, bali, ganun rin yung step. So, tingin ka dito. Ito, gitna ng itong y1. So, bali, sa tingin, di ba itong buong triangle, sa tingin nyo, saan yung gitna niyan? Di ba, nandito yan? Kung, nandito banda yan, no? So, ito pala yung reference axis natin, no? Ayan, reference axis ko. Padaanin ko siya dyan. So, ito yung y1. So, ilan yan? Kung nandito yan. So, kung 2, ilan to? 150 plus 150, 500, no? Bale, 250. So, ito pala yung y1 natin is 250. Kasi 150 plus 300 plus so 150. So, paano naman dito? Paano naman sa natin? Minus sa circle natin. Ano yung y2 niyan? So, y2 per circle is centroid ng circle. Tapos papuntang reference axis. So, ito yung y2. So, ilan yan? Kung ito siya, kung 2, bali, kalahati ng 200 plus plus 150, 100, bali, magiging lang to, 100 plus 150, which is 250. Okay, 250 rin. Ay. Tama, 250. Tapos, ito naman tayo. Area 3. And yung y3 natin dito. Y3. Ito yung may hirap sa triangle So, bale dito, ito. Saan ba yung centroid ng natin? Ng triangle natin dito. Let's assume na lang nandito yung centroid niya. Tapos, hanapin mo yung distance niya papunta dito sa reference axis natin. Yung mahirap na part dito is to? Itong na to? Itong length na to. Hindi natin alam yun, di ba? So, bali yung para ma-solve to, itong length na to is gagawin mo lang is yung vertex ng let's say ito. Vertex ng triangle natin para makuha tong tong length na to is, di ba ito yung vertex? Gagawin mo dyan, 2/3 ng ng length ng parallel dito sa natin to. Di ba yung parallel dyan is yung 150? So, bali 2/3 tapos yung parallel side natin na 150. So, 2/3 ng 150, no? So, bali yan yung natin. So, yan yung y3 natin. So, okay. Bali. Para sa y3 is 2/3 ng 150. So, ilan yan? 2/3 ng 150. Two-third ng 150. So, 100, no? So, 100. So, dito is 100. So, bali, masasolve na natin to, no? Makukuha na natin yung y bar natin. So, okay. So, y bar. Kaya ang y bar natin. Area 1 natin. Area 1 natin yung rectangle, no? So, we have 700 times mo sa 700 times mo sa 500. Tapos, minus mo sa circle, no? We have hindi ko pa pala nalagay yung So, 250 pa pala. 250 ito yun, no? Area 1, ito yung area 1 natin, 700 times 500 times sa y1 na 250. Okay, tapos minus. Okay, so, yep. So, we have 200 tapos square. Yung y2 natin is 250. 250 rin. 250 ba ito? Lang.
Dapat pala pantay dapat to, no? Kung pantay dapat tong y1. Y1 saka y2 eh. Ipantay natin sila. Let's say ito na lang. Andyan pala siya. Okay. Ang pantay na ba? Pantay na yan. Tapos, minus mo sa area 3 natin na 1/2. So, we'll have 1/2. 1/2 times mo sa 200 times mo sa 150. Tapos, yung area total natin na nakuha natin na 30584.0735 alpha x. Okay, so 700. Tapos yung y1 niya na 250. Double check ko nga lang ulit. Okay, tama yan. So, minus 5/4 times 200 squared, 250, minus 1/2, 150, 150, okay. Oops, hindi ko nalagay yung ano. Okay. Hindi ko nalagay yung y3. So, lagay ko muna na 100. Okay na, no? So, shift sub natin. 257.411. 257.411. So, saan siya dito? Yung y-bar natin. From the bottom. From the bottom. Kasi dun tayo nag-ano eh. So, kung sa bottom yan, dito tayo mag-start. Kung 257, siguro dito siya banda. Yung y-bar natin. So, dito, no? Dito siya banda. Set 150. Basta dyan. And next, yung sa X, ano naman tayo? Sa X bar. So, bali, paano yan? Ganito rin siya. Sa bali, rectangle. Tapos, X1. Plus, hindi plus, minus pala. Minus, circle. Tapos, X2. Minus, rectangle. Triangle. Tapos, X3. Equal to area total, which is meron na tayo, no? Bali, X bar. Kunin na lang natin yung ano dito, X1. X1 saka X2 and X3. So, bali same lang naman. Hindi pa pala same. Iba-iba pala look. Ano nyo, no? Distance niya, no? Paano yan? Dito. Unahin natin tong ano. So, dito yung rectangle. Dito yun. Set tayo ng reference axis. Ito yung reference axis natin. Padaanan natin sila dyan. So, dito. Pupunta dito. X1 natin. For rectangle. So, ilan yan? 700, no? 700 lang siya, no? 700, no? So, divide ko lang sa ato yan. So, bali, 350 for X1. So, sa gitna lang naman siya, ito. So, di ba, lang yan? 350 lang yan. Para naman sa X2. So, unahin natin yung circle. Circle, ito. Itong part na to papunta dito sa reference axis natin. So, bali, lang to, no? Kalahati ng 200. Ito lang. Kalahati ng 200, which is 100, plus 150. So, 250 per X2. X3. Bali, dito yun, no? So, bali, ilan yan dito. Alamin muna natin to. Kung ano to. So, para mahanap to, isa lang to, 2/3 ng parallel side natin. 2/3. Bali, yung side natin na parallel dito is itong 200. Bali, 2/3 ng 200. So, ilan yun? Two-third ng 200. 133.3. 133.333 yan eh.
So, ito yun. Pag sinabing parallel, ito yun Ito, di ba parallel tong dalawa na ito? Parallel siya dito sa 200 tong ginagawa kong tong linya na to. Parallel siya dito sa 200. So, bali 2/3. Tapos, times mo sa 200. Ganun lang siya. So, okay. So, dito 133 na. 0.33. So, masasolve na natin to. So, dito pala 350. Ito naman 250. Ito 133. Ay, hindi 133 pala to. Sorry. Mali. Hindi ko pa pala na-plus yung ibang 133 pala. Ito pala yung 133. Diba ito 133 to? Tapos plus ko pa pala dito. So 150 plus bali 300 to. Bali 500 pala, no? Tama ba? 300 plus 2. 500 plus 133 pala. Yun pala. So ano pala to? 633. So yung extra pa natin is 633.333. So bali 633.333. So okay, makukuha na natin yung x bar natin. Okay, dito siya, no? Okay. So, okay. So, dito, rectangle natin na 700. Ito yung area 1 natin, no? Times mo sa 500. Tapos, times mo sa x1 natin na 350. 350 ba talaga yan? Tingnan ko lang. Dito siya eh. So, dito papunta siya. Kalahati ng Ilan ba to? Wait lang. Mali. 700 pala to. Tama lang pala. 700. 350. Plus mo sa circle ko. Yung circle. Ano yung circle dito? Pi over 4, no? Pi over 4. 200 tapos square. Tapos, x2 natin na 250. 250. Okay. 700 times 500, 350 plus okay, pi over 4, 200 times mo sa 250 plus okay, yung natin 1 half times mo sa 200 150 tapos yung x3 natin na 633.33. Kaya total natin saan dito? Ito 584.0735 tapos alpha x. Chip solve. Wait lang. Check ko lang. Double check ko lang. 700 area 1. Ito yung y. Ito yung x1 natin. Ito yung area 2 natin. Tapos x2. Area 3. No, tinawang tama. 200 sa tama. Tapos ito yung natin. x3. So, chip solve natin. 460.68 per 60.68 na. So, yung x bar natin is 460.68. So, ito yung x bar. Tapos yung y bar ito. So, pag gagawin ko yan dito, ito yung shape natin, di ba? Ito yung figure natin. So, ito yung tapos may bilog dito, no? Itong part na to is 700. Tapos ito 500, no? 500. Kung ko to, yung x bar ko is hindi tayo nagkumpisa, no? Dito sa left tayo, di ba? So, kung 460 yan, dito siya banda. 500, dito. 700, dito tayo nag-start.
Saan kaya dito yun eh? Diba ditong part na to is ano? 500 dito. So, balan dito banda yan. Dito banda yung X bar natin. Dito. Yung Y bar naman is 257. From the bottom tayo, diba? To the bottom, 257. 257. Bali dito banda. Okay dito. Yung centroid natin, nandito. Yung Y bar. So, bali. Ganyan lang, no? Oo. Okay, so bali next naman tayo. So bali dito, ano na, iba na yung problem natin, no? Bali, resultant ng mga forces naman ng hanapin natin, no? So, determine the magnitude and location of the resultant of the given force. So, pinapahanap sa atin yung location ng resultant natin, no? Tapos, hanapin rin natin yung resultant. So, paano ba maghanap ng resultant? So, tingin nyo, saan nakapwesto yung resultant natin dito? Ano lang. Tingin nyo. So, bali, pag dito, yung resultant natin dito, bali, dapat, mas malapit dapat siya dun sa ano, malaking force. So, bali yung 100 natin, mas malaki sa 50, diba? So, bali, sa tingin ko, nandito siya banda. Dito siya. Bali, mas malapit siya dapat sa 100 o siguro nandito siya banda. Ito yung resultant natin. So, solve natin. So, madali lang mag-solve ng resultant. So, bali yung mga forces natin is 2. Ano naman, naka-arrow down naman sila lahat, no? So, bali yung ano gagawin mo lang dyan is, para makuha yung resultant is P1 plus P2. Yan, bali makukuha mo na yung resultant. So, bali 50 plus 100 lang. So, resultant natin dito na 150 kilonewton. Okay? So, bali niya na yung resultant natin, no? Yan lang. And pinag-plus lang natin sila kasi lahat naman ng force natin is looking down, no? Papunta sa baba, no? So, kapag let's say may force tayo dito, bale, P3. So, mangyayari dyan is P1 plus P2 minus P3. Okay, so ganun lang yan para mag-solve ng resultant. So, okay na tayo sa resultant. Tapos, pinapahanap sa atin dito yung location of the resultant. So, paano yan? Ano daw yung location ng resultant? Ano daw yan? Let's say X bar. So, paano mahanap yan? So, gagawin mo lang dyan. Yung Rx. Tapos, yung ginamit natin na Barigno's theorem. Diba ba? Ito. Barigno's theorem. Bali, gagamitin natin dito, no? So, bali ito yung total, parang total area lang to. Tapos, ito yung bar X, no? Parang ganun lang siya. So, P1, tapos dapat may no? May distance rin dapat to, no? Papunta dito. Saan ba tayo nag-moment dito, no? Dito tayo let's say mag-base tayo dito sa point A. So, mangyayari dito, yung arm mo, iikot papunta dito. Bali, magka-travel siya papunta dito. Tapos yung P natin, magka-travel rin papunta dito sa A. So, bali yung 50 natin, hindi na siya magka-travel. Kasi nandito na siya mismo sa point na to eh. Which is yung point A, no? So, bali, magiging nito, distance nito, which will be 0 plus sa P2.
which is yung distance niya is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 yung distance niya. And meron naman so bali mangyari dito, P1 times 0 is equal to 0. So bali wala na to. So bali substitute ko lang yung mga value. So R natin na 150. Tapos X bar. Tapos P2 lang matitira. Ano yung P2 natin, di ba? 100 times sa 5. So makuha mo na yung X bar. Paano yan? So gagawin mo lang dito, 100 times 5. Divide mo sa 150. Balik yan yung X bar mo. So 100 times 5 times 5. 100 times 5 divide mo sa 150. 3.53. So valid distance ng R natin is 3.33, no? So bali nandito siya banda. Yung R pala natin dito pala banda, no? Kung ganyan. R pala natin is dito. Bali ito pala siya. Okay. Okay na tayo dito. Bali 3.333. Bali yung ano natin, yung location ng ating resultant. So okay na tayo dito. Bali P1 50, tapos yung P2 natin na 100. Okay, 150. Tapos R natin dito, X bar. Okay, bali yan yung ano natin, location ng R natin. So next. So dito, determine the magnitude and location of the resultant of the given process. So pinapanap ulit sa atin dito yung resultant. Determine the magnitude and location of the resultant, no? Okay. So hanapin natin. So bali, kunin muna natin yung resultant natin. So bali R will be ano lang yan, no? P1 plus P2 plus P3. Kasi lahat naman sila, puro plus kasi pababa naman lahat ng process natin. So will be ano, bali 10 lang, no? 25 plus 15 equal 10 plus 25 plus 15, ilan yan? 50 lang, no? So yun yung ano natin, kilonewton. Tapos kung 50 yan, hanapin natin. So gawin rin gawin natin dito. Tingin nyo, saan yung nakapwesto yung resultant natin? Bali nandito lang yung banda, no? Assume lang natin nandito lang siya banda. Yung R natin, okay? Tapos distance niya hanapin natin. Pwede mo rin natin ito ulitin. So dito, gawin ko dito, ganun rin, Rx, tapos P1, tapos yung distance niya. Sabi mo D1 plus P2, tapos distance niya, plus P3, tapos distance niya. Diba? So Rx, so 50 to, X bar, yung P1 natin na. And saan tayo mag-moment dito, no? Let's say 0.8 to. So mangyayari dito yung P1, yung distance niya is will be 0 na lang, no? So balik cancel na lang to, no? Bali matitira na lang is P2 saka P3. So yung P2 natin, ano yan? 25. Yung distance niya papunta dito sa point A natin. So papunta siya dito. P2 is bali 2, no? 2. So bali 2 lang plus P3 natin na 15. Distance niya is 6 papunta dito sa point A. So 6. Okay. Equal yun saan? So makukuha mo na yung X bar dito. So kaya nakapwesto yung ano natin, resultant natin. So 50 alpha X
Ups. Alpha x. Tapos 25 times mo sa 2. Plus 15 times mo sa 6. Okay, shift solve natin, 2.8. Okay, 2.8. So, 2.8 yung distance niya. Sa bali, nandito pala siya. Ito pala siya banda, 2.8 eh. Nandito yung resultant natin. So, 2.8. Tama ba to? Okay, 6. Distance niya 2, Tapos dito 50. Okay. So, next problem. So, dito. In the given process, find the magnitude of the force Q. Shows the resultant force will act 7 meters from point O. So, sa O dito. So, dito. Ito yung O. So, bali hanapin natin dito which is yung Q, Paano mahanap yung Q? May binigay naman dito na given eh. Bali, sabi dito sa problem, yung resultant daw natin will act 7 meters from point O. So, bali dito siya nag-start. Ito nag-start yung ano niya. Diyan. Tapos 7 meters. 7 meters lang, So, bali nandito banda yung resultant natin. Ito, which is yung R. So, bali nangyari dito, dalawa yung unknown natin, Dalawa. R sa Q. So, paano solve yan? So, mangyari dito, yung R mo lang, equate mo lang dito. Bali, R mo, equate mo sa P1 plus P2 plus Q plus P3, So, ganyan lang siya. Tapos, okay, naka-equate na siya. So, bali yung R natin, equal lang pala yan sa 200 plus 300 plus Q plus 100. Kaya mo ito, simplify mo lang. Ito, so bali 500 to, So bali plus mo lang to, bali 100. Tapos plus Q. So yung R natin, naka-equal yan sa 500 plus 100 will be 600 plus Q. So ito yung equation natin for R. So gawin mo dito, mag-Barignon theorem ka na naman, So paano yan? Let's say, saan tayo mag-moment? Let's say mag-moment tayo dito sa point A. Tawag natin point A to or point O. Ito na pala. O na lang pala ito na. So moment tayo sa O. Balik travel sila dito, papunta dito. Lahat sila. So ano yan? So bali we have R. Yung R natin, naka-times sa Naka-times sa 7 equal sa P1. Tapos distance ng P1, D1. Tapos P2, D2. Plus yung Q. Yung Q rin, iikot rin pala tong Q. Puntang O. So yung Q natin, distance ng Q natin is 8. Tawag yung 8. Tapos sa P3, tawag yung D3. So yung meron na tapos, gawin mo dito. Bale, P1 natin is 200, Tapos yung distance niya na, D1 natin is 3. For P2 naman is 300. Tapos yung dito niya is 6. Tapos, for Q naman is Q. Tapos, puntang O, which is 8. Plus P3 natin na 100. Tapos D3 natin na 10. And gagawin mo dito, yung R, equate mo lang siya dito. So, bali mangyayari will be 600 plus Q. So, makahalata nyo na, dalawa na yung ay isa lang yung unknown natin which is Q. Bali, masasolve na yung Q dito. 600 plus
Q, no? Tapos 200 times 3 plus 300 times mo sa 6 plus alpha x times mo sa 8 yan, no? Okay, tama naman yan. Tapos 100, tama, 100 pa yun. Tapos times mo sa 10, shift solve. 400, no? Hindi 400 dapat. Ay, nakalimutan ko ilagay yung ano dito. 7. Sorry. May 7 pa pala dito. Di siya 300. Ito dapat nakaano dapat to. So, okay. So, ito. Using ko lang. Kalimutan ko ilagay yung 7. So, 7. Solve mo. Yun, 800. So, yung Q pala natin is 800 Newton. Okay. So, bali, tapos na tayo, no? Okay. Okay.